Ayon sa ulat ng The Ringer, di umano'y nagsimulang mainis si Russell Westbrook kay LeBron James dahil sa panggap na ugali nito noong magkasama pa sila sa Los Angeles Lakers. Isa sa mga insidente na nagpatibay ng pananaw ni Westbrook ay nang magdaos ang Lakers ng team event kung saan inimbitahan si Will Smith bilang guest speaker. Ayon sa ulat, umalis daw muna sina LeBron at Anthony Davis bago pa man dumating si Will Smith. Ngunit pagbalik nila, bigla raw nagbago ang ihip ng hangin. Naging sobrang palakaibigan si LeBron, tila siya pa ang pinaka-excited sa lahat. Kinwestiyon daw ito ni Westbrook dahil bigla na lang umasta si LeBron na parang matagal ng fan ni Will Smith, nagtatanong at nagbibitaw pa ng mga linya mula sa mga pelikula nito. Para kay Westbrook, ito raw ay isa lamang sa maraming senyales ng pagiging hindi totoo ni LeBron sa likod ng kamera. Isang bagay na matagal nang isinasantabi ng ibang teammates pero tila hindi niya kinaya. Kayo mga idol, sa tingin nyo, may punto ba si Westbrook o sadyang mali lang ang interpretasyon niya? Samantala, mukhang may bagong Twin Tower combo ang Lakers mga idol. Ayon kay Jackson Hayes, naniniwala siya na kaya nilang magsabay ni DeAndre Ayton sa loob ng court bilang dalawang malalaking big men para sa Lakers. Matatandaan, noong huling kampyonato ng Lakers, epektibo rin ang ganitong setup ng magkasabay sina JaVale McGee at Dwight Howard kasama si Anthony Davis. At ngayon, posibleng ibalik muli ng Lakers ang ganitong diskarte pero sa panibagong version ni na Ayton at Hayes. Sabi ni Hayes, "For sure, nagawa ko na yan dati sa Pelicans. Nagsimula ako sa 4 katabi ni Jonas Valanciunas at umabot kami sa playoffs. Kaya confident ako, lalo na ngayong off-season, nag-improve pa ako sa shooting. Kung titignan, parehong may kakayahan sina Ayton at Hayes na maglaro sa loob at mid-range at pareho rin silang may mobility para makipagsabayan sa modern pace ng NBA. At kung sakaling maisabak sila sabay ni Coach JJ Redick, maaaring maging isa ito sa pinaka-versatile na frontcourt sa West. Height, depensa at athleticism all in one. Samantala, interesting din ang plano ni Hayes na kumuha ng Slovenian passport para makalaro sa national team ni Luka Doncic. Mukhang seryoso ang big man na magrepresenta sa international stage kasama ang kanyang Lakers teammate. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba magiging effective ang Ayton-Hayes Twin Tower combo ng Lakers? Samantala, malinaw na ang direksyon ng Utah Jazz pagdating kay Walker Kessler, mga idol. Ayon sa ulat, tinanggihan ni Kessler ang contract extension na inalok ng Jazz. Isang malinaw na senyales na hindi na ito interesado sa long-term stay sa Utah. Dahil dito, posibleng i-trade na ng Jazz si Kessler bago pa siya maging free agent ngayong summer. Ayaw ng Utah na mawalan ng valuable asset ng walang kapalit, lalo na't si Kessler ay isa sa mga promising young big men sa liga pagdating sa rim protection at rebounding. At ang pinakamainit na usapan ngayon, ang Los Angeles Lakers ang nangungunang team na interesado sa kanya. Matagal nang gusto ng Lakers ang defensive presence na kayang i-offer ni Kessler at maaring maging perpektong partner ito para kay DeAndre Ayton sa frontcourt. Kung matatandaan, dati nang lumabas ang ulat na gustong kapalit ng Jazz si Austin Reeves kasama ng 2 first-round picks kapalit ni Kessler. Bagamat hindi ito tinanggap ng Lakers noon, mukhang nagiging mas realistic na ngayon ang posibilidad na muling buksan ng dalawang koponan ang negosasyon. Kung matutuloy ang trade, panibagong Twin Tower duo na naman ang mabubuo sa Los Angeles at makakatulong ito sa depensa at rebounding na naging malaking butas noong nakaraang season. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba dapat nang isugal ng Lakers si Austin Reeves para makuha si Walker Kessler bago pa siya maging free agent sa summer?